Lucas POV. Hindi ako umalis ng mansyon, dahil baka kung ano ang gawin, or sabihin ni Dad kay Alexa kapag wala ako. Hindi ko hahayaang maiwan mag-isa ang babaeng mahal ko, kasama ang matandang iyon. Mahal ko naman ang tatay ko, ngunit sadyang nananalaytay sa kanya ang pagiging loyal sa organisasyon niya, kaya nakakalimot ng anak niya ako. Nanatili ako sa aking opisina, at umakyat lang sa aming silid ng bandang hapon, dahil alam kong aalis si Alexa. Hay! Bati ko pagbukas ko ng pintuan ng aming silid, at makita ko siyang nagsusuklay sa harap ng tokador. Hay! Ang nakangiti niyang bati rin sa akin ng pamaling si Alexa ng tingin. Saan ka galing? Sa baba lang, wala naman akong schedule for today eh. Naglakad ako palapit sa kanya at kinuha ang sukli na hawak niya, saka ko siya sinuklayan. Ang ganda ng buhok mo, baby. Makapal, bagsak, at saka shiny. Natawa si Alexa sa sinabi ko sabay hampas sa akin. Hindi mo dapat napapansin ang mga ganyang bagay dahil lalaki ka. Bakit naman? Anong tingin mo sa akin, walang mata? Hindi naman sa ganon, ang sinasabi ko lang, bilang lalaki, normally ang makikita lang nila ay kulay itim, at mahaba ang buhok ko. Pero ikaw, talagang napaka-specific ng mga adjectives na ginamit mo. Baby, sasabihin ko kung ano ang nakikita ko sa'yo, kaya masanay ka na. Inilapag ko ang sukli sa ibabaw ng tokador, at saka siya tumayo. Hinawakan ni Alexa ang aking pisngi bago nagtanong. Okay ka lang. Mukhang nag-aalala talaga siya sa akin, at ayaw ko yun kahit na masarap sa pakiramdam na malamang concern siya. Oo naman, sagot ko, kahit na mabigat ang kalooban ko, dahil sa sitwasyong kinakaharap ko ngayon. Ako na ang maghahatid sa'yo ngayon. Sigurado ka, wala ka bang gagawin? Tanong niyang tila nag-aalala pa. Saglit ka lang naman ihatid eh. Gusto ko, ako na ang gagawa ng bagay na ito para sa'yo. Pati pagsundo, ako na rin ang gagawa nun. Kung hindi naman ako nakakaabala sa'yo, ay gusto ko rin ang ganon. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Alexa, kaya naman alam kong bukal sa kalooban niya ang kanyang sinabi. Mahal talaga ako ng babaeng ito, at hindi ko hahayaan na masayang iyon. Sisiguraduhin kong masusuportahan ko siya at aalagaan sa abot ng aking makakaya. Umalis na kami pagkatapos, para ihatid ko siya sa restaurant. Bakas ang saya sa kanyang mukha, at wala ring pagsidlan ang kaligayahan ko. Ngunit nang pauwi na ako, ay hindi ko na maiwasang makaramdam ng pangamba. Alam kong tututuhanin ni Dad ang sinabi niya, at yun ang hindi ko gusto. Hindi nga ako nagkamali, dahil pagpasok ko ng mansyon, ay bumungad agad sa akin ang ngiting. Ngiting si Katrina. Hi Lucas, amore. Kilala ko ang babaeng ito, sobrang spoiled, at lahat ng gusto ay hindi pwedeng hindi niya makukuha. Ngunit hindi ako kasama doon, dahil hindi ko hahayaang mangyari iyon. You're finally back. Why don't you show her around? Ang nakangiting sabi ni Dad. We already talked about this. If you want to show her around, you can do it yourself. Iyon lang at tinalikuran ko na sila. Amore mio, wait. Pidyo sa akin ng babae, else there's something wrong. Uncle said I could stay here. You are not welcome here, Katrina. So, if I were you, I'll pack my things and go somewhere else. Lucas, galit na sigaw ni Dad, dahilan para ibaling ko ang tingin ko sa kanya. Sigurado akong nanlilisik ang aking mga mata, based na rin sa higpit ng pagkakakuyong ko ng aking mga kamao, para lang pigilan ang aking sarili. If you still want to stay in my house, you better behave and watch your words, sabi ko kay Dad bago tumingin kay Katrina. The same goes with you. Tinalikuran ko na sila para pumunta sa aking opisina. Sigurado akong naghihintay na sa akin si Lester, dahil sa importanteng bagay, na dapat naming pag-usapan. Napakaraming problema ang kailangan kong harapin tapos dumagdag pa si Dad. Sana lang ay maayos ko ang mga iyon, pati na rin si Calderon. Alexa POV. Natatakot ako para sa amin ni Lucas. Ama niya iyon, at base sa mga napapanood ko, ay nangyayari talaga ang ganon sa mga mayayaman. Aaminin ko, sa paghatid ni Lucas sa akin, ay mas lalo akong kinabahan, dahil alam kong gumagawa siya ng paraan, para mas masecure ang feelings ko.
Habang nagtatrabaho ay hindi ko maiwasan ang mag-alala, at mukhang kita iyon sa itsura ko. Anong nangyari? Hinatid ka naman ng love of your life mo. Ewan ko ba Cecil, para kasing kinakabahan ako, tugon kong may halong pag-aalala. Anong nangyari? Tanong niya ulit. Wala naman pang masyadong customer, kaya naikwento ko sa kanya ang sinabi ng ama ni Lucas. Mahirap nga ang ganyan, pero kung sinabi ng jowa mo na magtiwala ka sa kanya, edi iyon na lang ang gawin mo. Kahit na ano pang mangyari, ay huwag mong pansinin ang kung sino mang babae na yon na dadarating. Madali naman din kasing sabihin yan, in-assure ko pa si Lucas, na salita lang niya ang papakinggan ko. Ngunit hindi ko pa rin mapigilan ang kabahan. Naiintindihan kita, ganyan talaga kapag mahal mo ang isang tao. Isipin mo na lang kung ano rin ang nararamdaman ng jowa mo ngayon. Malamang isip na isip din iyon sa'yo, at sa nararamdaman mo. Napahinga ako ng malalim sa sinabi ni Cecil dahil alam kong totoo iyon. Sa paraan ng pagkakayakap sa akin ni Lucas kanina, ay ramdam ko ang worry niya. Siguro para sa akin, dahil baka masaktan ako tapos bigla na lang ako mawala. Pasensya ka na kung sa'yo pa talaga ako nakapagsabi, nang isipin ko. Alam ko naman na may dalahin ka na rin eh. Walang kaso iyon. Ang sa akin naman ay alam kong walang patutunguhan. Napatingin ako sa sinabi niya, hindi kaya may gusto na siya kay Sir Sandy. Nakaramdam ako ng awa sa kanya, dahil kung walang nararamdaman para sa kanya ang boss namin, ay patuloy siyang masasaktan. Kaya lang naisip ko rin na kung may nararamdaman naman sa kanya si Sir, hindi ba mas masakit iyon kay Cecil dahil nakukuha pa ng amo namin na magpahawak, o kumalantari ng ibang babae, kahit na magkasama sila. Hay nako, ang hirap na talaga. Dati pera lang ang problema ko, ngayon ay pati relasyon na. Ang siste pa, ang pera makukuha kapag nagtrabaho. Paano naman ang relasyon? Kahit magpatumbling-tumbling pa, ay hindi magkakaroon ng katugan, kung talagang walang nararamdaman ang kabilang panig. At kung magkapareho man ang nararamdaman, at magiging kagaya ng sa amin ni Lucas ang sitwasyon, laging mayroong hadlang. Nagpatuloy na lang na kami sa pagtatrabaho, at pansamantalang kinalimutan ang anumang isipin sa pag-ibig. Maigi na iyon kaysa naman isipin ko rin ang isipin si Lucas, ang tatay niya, at ang kung sino mang babaeng gusto nito para sa mahal ko. Basta maniniwala lang ako sa sasabihin ng lalaking mahal ko, at wala nang iba. Mabuti na lang at nalibang na ako sa pagtatrabaho, at hindi ko na namalayan ang oras, hanggang sa mag-uwian na nga. Nakaramdam ako ng pagod, dahil biglang nagkasabay-sabay ang reservation. Sobrang saya namin dahil siguradong malaki na naman ang paghahati namin na tip. Nagkukwentuhan pa kami habang inilolock ng aming manager ang restaurant, nang bigla kaming matigilan ng may pumaradang itim na SUV sa harapan. Doon ko lang naalala na si Lucas, nga pala ang susando sa akin ngayon. Lalapitan ko na sana siya ng kusa na itong bumabang sa sakyan. Hindi ko akalain na magpapakita si Lucas, na tila ipinaalam na ang aming relasyon. Oy, ayan na ang sundo. Mukhang takot talagang mawala ka ha. Ang nanunuksong sabi ni Cecil na sinaway ko agad. Napansin ko ang mga kasamahan ko sa trabaho na nakatingin sa akin, kaya medyo nahiya ako. Don? Tanong ni Lucas, nang tuluyan na siyang makalapit sa akin na tinanguan ko naman. Kinuha niya ang backpack ko na naglalaman ng uniform ko, at sapatos. Ano yan Alexa? May sundo na talaga ha? Ang nakangiting puna ng ibang kitchen crew, pati na rin ng aming manager, na tapos na sa paglolock ng resto. Mauna na po ako. Paalam ko sa kanila kaya naman mas lalo pa nila kaming tinukso ni Lucas. Natutuwa akong makita na hindi sila apektado ng age gap namin. Kung iba kasi ay siguradong iisipin nila, na parang tatay or tiyuhin ko na siya. Pero hindi lang nagpahalata ang mga ito sa pag-uusyoso, lalo at kilala naman nila ang mahal ko, ay ang galing nilang naitago iyon. Magkahawak kamay kaming naglakad ni Lucas, pabalik sa SUV, at inalalayan pa niya ako papasok. Gabi na kaya madali lang lalo ang biyahe namin, at nabitin ako dahil ang sarapan ng kwentuhan namin. Hindi na ako nagtanong ng tungkol sa isyo kaninang tanghali, dahil ayaw kong mawala ang ngiti sa kanyang mga lobby. Hanggang sa pagpasok ng bahay, at pag-akyat ay nanatiling magkasugpong ang aming mga kamay at kapwa pa kami nakangiti.
Ngunit pagbukas ng pintuan ng aming silid, ay pareho kaming napatda, dahil sa babaeng nakahubad at nakahiga sa aming kama. "Get out!" sigaw ni Lucas. Sobrang takot ko, dahil kakaiba ang naging tingin ko sa kanya. "Amore mio." Ang bulalas naman ng babae na hindi kababakasan ng takot. Bakit ganun? Bakit parang hindi siya apektado ng galit ni Lucas? Tiningala ko ang aking boyfriend, at kitang-kita ko ang paninigas ng kanyang panga, pati na ang pagkunot ng kanyang noo. Walang ngiti ang kanyang mga labi at as in, expressionless ang kanyang mukha. Naging sobrang higpit na rin ng pagkakahawak niya sa kamay ko, at medyo masakit na rin iyon. Lumangon akong muli sa babae, at napansin ko ang pagngisi niya. "Amore mio, come on. Daddy Emilio said I could sleep here with you. We had his blessing, so you don't have to worry." Tumayo ang babae mula sa pagkakahiga sa kama, na hindi alintana ang kahabdan habang sinasabi iyon. Tumigil siya sa tapat ni Lucas, at saglit lang akong tiningnan, na tila isa lang akong alikabok, bago muling ibinaling ang tingin sa aking boyfriend, na ngayon ay binitawan na ako. "Lucas!" sigaw ko nang bigla niyang sakalin ang babae. Naitakip ko ang aking mga kamay sa aking bibig, dahil sa gulat. "You are not to enter this room." May diin ang pagkakasabi ni Lucas, at ewan ko na lang kung hindi pa makaramdam ang babae ng takot, lalo na at hinila pa siya ni Lucas papunta sa pintuan, habang nasa leeg pa rin ng babae ang kamay niya, at tila hindi na makahinga. Pahadyas na binitawan ni Lucas ang babae, na bumagsak sa sahig. Dumating ang matandang galing sa ibaba, na nakaawang ang bibig, na nakatingin sa nakahigang hubot-hubad na babae sa sahig, na ngayon ay patayo na. "What did you do?" galit na tanong ng matanda, habang kinuha ni Lucas ang kanyang cellphone, sa bulsa ng kanyang pantalon, at saka may tinawagan. "Come to Alexa and my bedroom." Pagkasabi ni Lucas nun, ay tumingin siya sa kanyang ama, kasabay ang pagbulsang muli ng kanyang cellphone. "If you let her enter this room again, I can't promise you what I will do to her. As I said, if you wish to stay here, stay quietly, so that neither me nor Alexa can feel your presence." "You are stupid, Lucas." Just because of that, hindi na natapos pa ng matanda ang kung ano pa mang sasabihin niya, dahil pinutol na iyon ni Lucas. "Another word and you're going to find your son in jail. You know I mean it." Hindi ko maintindihan kung bakit may jail na binanggit. At sinong anak? Si Sandicho o siya? Hindi na nakapagsalita pa ang matanda, lalo at dumating na rin si Lester, na tila nagulat sa naabutan. Yapos-yapos ng babae ang ceril niya, na tila ngayon lang nakaramdam ng hiya sa kanyang kahabdan. "Boss," sabi ni Lester, "ask natin to clean our room thoroughly. Hindi ko kayang matulog sa kamang." Sinayaran ng katawan ng babaeng yan. Nagulat ako sa sinabi ni Lucas. Ano daw? Ganun ba talaga siya kaselan? Ang seryoso ng mukha niya, kaya naman nailang talaga ako. "I'm sorry for this, baby. Let's go and sleep somewhere else." Liyon lang at kinuha na niya ang kamay ko, at inakay palabas ng silid namin, nilagpasan ang babaeng hubad, pati na rin ang tatay niya at si Lester, na tila hindi rin malaman kung paano matutulungan ang babae. Nagpunta kami isa pang silid na nasa second floor din. Ang buong second floor ay kami lang ang umuukupa. Kahit si Sandicho ay hindi ko nalaman na sa second floor nagstay, dahil bukod sa biglaan niyang pagpasok noong una, sa silid namin ni Lucas, ay laging sa first floor ko lang siya nakikita. "I'm really sorry about that, baby. Hindi ko akalain na gagawin ni Katrina ang ganon," sabi ni Lucas, nang makapasok na kami sa isa pang kwarto. "Mabuti na lang at laging malinis dito. Alam mo yon, kahit na walang gumagamit, ay hindi nagpapalya ang mga katulong na linisin iyon." So, Katrina ang pangalan ng babae. Dahil sa ama ni Lucas, kaya malakas ang loob niyang gawin ang ganon. Dahil parang napakabigat ng sitwasyon, ay naisipan ko na lang na lokohin siya. Kung hindi ko pa alam, titig na titig ka. Nakataas pa ang isang kilay ko para kunyari ay seryoso ako. I look at her but not the way you think. Walang-wala ang katawan niya sa katawan mo, baby. Iyon lang at binuhat niya ako ng patayo,
Nayapos-yapos ang aking bewang, at nakayuko naman ako sa kanyang nakangiti. Naglakad siya papunta sa kama, at doon na rin niya ako inilapag. Dahil sa nangyari ay napatunayan ko lalo, na mahal talaga ako ni Lucas, kaya naman nangako ako sa aking sarili, na kahit na anong mangyari ay siya lang din ang aking mamahalin. Walang anumang gagawin niya, ang hindi ko kayang patawarin dahil para sa akin, siya lang at wala nang iba. Kahit na ano pang dumating ang magpahiwalay sa amin, magtagumpay man sila, ay hindi magbabago ang damdamin ko para sa kanya. Lumipas pa ang mga araw, at nanatili ang tatay ni Lucas sa mansyon pati na rin si Katrina, na parehong nanlilisik ang mga mata kong makatingin sa akin. Lagi akong may paggalang sa mga nakakatanda, lalo na kung ama pa ng lalaking mahal ko. Pero kung sakali at lalagpas na siya, sa hangganan ng pagiging makatao, ay hindi rin naman ako papayag na gawin lang niya ang gusto niya sa akin, lalo na kung masasaktan na ako physically. Kakababa ko lang sa dining area para mag-lunch, dahil kakatapos lang din ng klase ko. Pagdating ko ay wala pa si Lucas, pero nakaupo na si Katrina sa pwesto ko, habang nasa pwesto naman ni Lester ang ama ni Lucas, na napag-alaman kong Emilio ang pangalan. Tumango ako sa matanda bilang paggalang, na ginantihan lang niya ng isang masamang tingin. Ayaw ko ring makipagtalo, kaya naman sa ibang upuan na lang ako naupo. There really are some people who are thick-skinned, sabi ni Katrina na hindi ko na lang pinansin. Kumpara sa aming dalawa, mas makapal siya. Don't worry, dear. She'll live at her own accord soon. Bigla akong napatingin sa matanda. Anong ibig sabihin niya doon? Hinding-hindi ako aalis dito hanggat hindi sinasabi ni Lucas. I hope so, too. Daddy Emilio. I just can't take being with a slut in the same house. Gusto kong matawa sa babaeng ito. Ako pa talaga ang slut, siya itong basta na lang pumasok sa silid namin ni Lucas at naghubad. Naputol ang usapan ng dalawa nang biglang dumating sila Lucas at Lester. Kumunot ang kanyang noo nang nakita ako, at sakahin nila ang inuupuan ni Katrina palayo sa kanya, at sa lamesa bago pinalitan iyon ng isa pang upuan. Sit here, sabi niya sa akin, kaya naman tumayo na ako sa kinauupuan ko para sundin siya. What did you just do, Lucas? Galit na tanong ng ama niya. Nakakainis din na wala ng oras ng kain, na hindi nagkakasagutan ang mag-ama. Visitors should know their place. Tumingin sa akin si Lucas pagkasabi niya nun. Are you not going to say grace? Tanong niya kaya naman napangiti ako. At least alam na niya ang tungkol sa bagay na iyon. Nagdasal na ako para magpasalamat sa nasa hapag namin, at hindi ko na inisip, kung pati ba ang iba ay ganon din ang ginawa. Si Katrina ay nakapwesto sa tabi ng matanda, habang si Lester naman ay sa tabi ko. Sinimulan ng lagyan ni Lucas ng pagkain ang aking pinggan, bago niya nilagyan ang pinggan niya. Ang sama tuloy lalo ng tingin ng tatay niya sa akin, lalo na ng Italiana. Natapos ang hapunan, at nagkanya-kanya na kami ng tayo. Pero si Lucas ay niyaya ako sa poolside, pati na si Lester. Sumama naman ako, dahil hindi na ako nakakatambay doon after lunch, simula nga nang magdatingan ang mga hadlang sa pag-ibigan namin ng mahal ko. Ilang saglit pa, at dumating si Nati na may dalang 3 tasa ng kape. Natawa ako dahil sa katanghaliang tapat ay heto kami, at hihigop ng mainit na kape. Hindi ba nagpapasaway si Miko, Lester? Tanong ko mabait na bata ang kapatid mo, kaya wala kang dapat na alalahanin. Napangiti ako at nakahinga ng maluwag, dahil sa sinabi niya. Ayaw ko kasing makadagdag pa kaming magkapatid sa isipin nila, kaya hanggat maaari, ay gusto ko na maging maayos ang lahat sa aming magkapatid. Kaya nga kahit na anong sabihin nila Katrina, ay hindi ko na rin ipinaparating pa kay Lucas, para wala na ring gulo. Baby, aalis ako and iiwan ko si Lester dito, para may makasama ka. Ayaw kitang iwan mag-isa dito, dahil na rin kila Dad at Katrina. Matagal ka bang mawawala? Tanong ko rin kay Lucas. Kahit ako ay ayaw kong maiwan dito, nakasama ang dalawang iyon. Natatakot ako na baka kung anong gawin nila, lalo na ng Italianang iyon. Matagal na ang mga 3 araw. Saan ka ba pupunta? Sa Manila na naman ba? Hindi mo ba ako pwedeng isama na lang? Natawa si Lester nang sabihin ko iyon, kaya naman napatingin ako sa kanya. Bakit? May nakakatawa ba?
Puro lalaki ang nandoon, baka mamatay sa pagtitimpi yang si boss, kapag isinama ka. Ha? Bakit kailangang magtimpi? Tak ang tanong ko naman. Alam mo naman na ayaw niyang may mga lalaking lalapit sa'yo. Napakaseloso niyan, at sobrang natatakot na makakita ka ng iba, lalo na yung mas bata. Tumigil ka nga Lester, kung ano-ano ang itinatanam mo sa isipan ni Alexa, galit na sita ni Lucas sa kaibigan. Hindi na sumagot pa si Lester, tungkol sa bagay na yon, at nagkwentuhan na lamang kami. Nang tungkol sa ibang bagay. Nagtatawanan kami, at kita ko ang aliwalas ng mukha nilang dalawa, kaya naman hindi ko maiwasan ang maging masaya rin. Sana lang ay hindi na magbago ang tagpong ito. Yung masaya lang kami, na parang walang problema, at inisip na kung ano mang kabigatan ng kalooban. Sana lang ay ganito nga lang kami. Sana lang. Dumating ang araw ng alis ni Lucas, at syempre ay nalungkot ako. Araw ng Sabado, at wala akong klase, okay sana kung isama niya ako, ngunit kagaya ng sinabi ni Lester, ay puro lalaki raw ang mga kasama niya doon. Kasalukuyan akong nasa balcony, at nagre-review ng aming lesson, para sa exam namin ng mock rinig ako ng pagputok ng baril. Mabilis akong napatayo at sumilip sa labas sa baba, ngunit wala naman akong nakita. Sobrang takot ang nararamdaman ko, lalo na nang makarinig pa ako ng sunod-sunod na pagputok pa, kaya mabilis akong napatakbo papasok sa kwarto, para lumabas ng silid. Papunta na ako sa hagdanan, nang biglang may humila sa akin. Dito tayo, sabi ni Lester habang hila-hila ako papunta sa dulo ng pasilyo ng second floor. Anong nangyayari? Anong putukan iyon? Tanong ko, habang binubuksan ni Lester ang pintuan ng isang silid. Pagpasok namin, ay nilapitan niya ang isang floor-to-ceiling na built-in cabinet. Nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang isang bahagi nun na parang pintuan. Pasok ka dyan. Ha? Bakit? Ano ba kasi ang nangyayari? Hindi ko pa rin alam, pero ayaw kong tingnan kung alam kong hindi ka safe. Kaya dito ka muna, at babalikan na lang kita kapag okay na ang lahat. Si Lucas. Paano kung nagpapanik na ako, at hindi ko na naituloy ang gusto kong sabihin, dahil pinigilan na niya ako. Okay lang si boss, huwag kang mag-alala sa kanya. Ang sarili mo ang dapat mong isipin, kaya manatili ka lang muna dito. Bahagya na niya akong itinulak papasok, sa parang kwarto na yon, at saka isinara ang secret door. Naiwan akong puno ng pag-aalala, hindi lang para sa sarili ko, kung hindi pati na rin sa kanila. Paano kung mga kalaban ni Lucas ang nagpaputok ng baril? Paano kung bukod dito, ay sinundan nila ang mahal ko? Nanlaki ang aking mga mata na maalala ko si Miko. Paano kung mayroon din doon sa kanya? Sino ang kasama niya roon sa bahay? Baka kung mapaano na siya. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng silid, habang naghihintay kay Lester, at nagdarasal ng kaligtasan nilang lahat, sa kung ano mang kaguluhang nangyayari. Bakit ngayon pa kung kailan wala si Lucas? May 30 minutes ang lumipas, nang bumukas na muli ang secret door, at iluwanon si Lester. Mabilis akong lumapit sa kanya, at yumapos ng dahil sa takot. Okay na, Alexa, sabi niya pero hindi pa rin ako bumitaw sa kanya. Hanggang sa naramdaman ko ang pamamasa ng aking pisngi, dahil sa pag-agos ng aking mga luha. Hey, magagalit si boss, kapag nalaman nun na umiyak ka, tahan na. Sinikap ko ng pakalmayan ang sarili ko, habang patuloy si Lester sa paghagod sa aking likod. Lumabas kami ng silid, at ibinalik naman niya ako sa silid namin ni Lucas. Ano ba talaga ang nangyari? Wala naman, may nag-practice lang ng target shooting. Ha? Bakit ngayon ko lang nalaman na meron palang ganon dito? Safe ba yun? Wala bang nataman? Sunod-sunod kong tanong. Wala naman, at okay naman ang lahat, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Pero kagaya ng gusto ni Lucas, ay dito ka lang sa silid nyo. Tumangon na lang ako sa kanya, dahil ayaw ko na siyang bigyan ng alalahanin, at alam kong kaligtasan ko lang din ang gusto niya, lalo at sa kanya ako pinagkatiwala ni Lucas. Ang 3 araw na pagkawala ni Lucas ay hindi nangyari. Sabi ni Lester ay may inaasikaso pa daw sa Manila. Bakit ba lagi na lang siyang may inaasikaso doon? Kailan ba matatapos ang lahat ng iyon? Pang-6 na araw nang wala si Lucas, at hindi rin ako pumapasok sa trabaho.
Kabilin-bilinan iyon ni Lucas, at siguradong tanggol na ako sa trabaho kung hindi sila magkaibigan ni Sir Sandy. Gabi na at bigla akong nakaramdam ng uhaw, kaya naman naisipan kong bumaba. Medyo madilim na sa paligid, dahil pawang mga dim lights lang ang nakabakas. Sakto lamang para bahagyang matanglawan ang dadaanan. Nagbukas ako ng ref, at kumuha ng isang pitchel ng tubig, bago kumuha ng baso at sinalinan iyon. Tinungga ko ng isang inuman, bottoms up ika nga. Inilagay ko sa sink ang baso, at ibinalik ko naman ang pitchel sa ref. I didn't know that there's a hottie in here. I would have come earlier. Napatigil ako sa paglakad, nang makita ko ang lalaking nagsalita. Hindi ko siya kilala at base sa pagsasalita niya, ay maaaring kasamahan ito ng tatay ni Lucas. Dahil sa pagkakangisi niya ay bigla akong sinaniban ng sobrang takot sa katawan. Excuse me, sabi ko sabay lakad. Balak ko na siyang lagpasan, at tumagilid na ako, dahil nakaharang siya. You're not bothered by my presence, are you used to seeing men? Hinawakan niya ako sa braso, kaya naman mabilis akong pumiksi at iwinaksi ang kanyang kamay, ngunit hinigpitan pa niya ang paghawak sa akin. Let me go, sabi ko habang nakatingala ako, at nagpupumilit pa ring makakawala sa pagkakahawak niya. Ngunit ngumisi lang ito ng nakakaloko. I said, let me go. Don't you know who I am? Galit kong tanong na ikinatawa lang ng lalaki. Are you not a slut, who keep the men here happy? I'm not, so let me go. I don't believe you. None of the men here will bring their women in a place like this. I'm sure you have customers here. I said, let me go. Sumigaw na ako, at mas lalo pang nagpumiglas nang mas lalo pang humigpit ang hawak niya. Ngunit naging mas mukhang demonyo pa ito, at nagulat na lang ako nang bigla niya akong buhatin at ihiga sa lamesa, sa kasinampal. Napasigaw ako, habang nagpupumiglas, habang naihawak ko ang isa kong kamay sa pisnging tumanggap ng sampal niya. Saklolo, sigaw ko, ngunit tumawa pa lalo ang lalaki. Don't you know who I am? I am Don Emilio's right-hand man, and no one will dare to stop me. Pagkasabi niya nun, ay hinawakan niya ang aking mga kamay, gamit lamang ang isang kamay niya, at itinaas iyon sa aking yulunan, saka ginamit ang isang kamay niya na panghimas sa akong katawan. Saklolo. Umiiyak ko ng hiyaw. Lucas. Patuloy ko pa, lalo't patuloy siya sa paghalik na sakin. Pumalahon na ako ng iyak, at kahit na anong sipa ko ay hindi ko siya masaktan, dahil nasa pagitan na siya ng mga hita ko, saklolo. Wala akong kalakas-lakas laban sa kanya. At mukhang hindi na ito nakontento, dahil hiniklat na niya ang aking damit. Stop, stop, please. Stop. I told you, no one will help you here. Pagkasabi niya nun, ay sinuntok niya ako sa sikmura. Fuck, sabi ng boses, dahilan upang mapatingin kami doon. Lucas, tawag ko sa pangalan niya, habang sige ang pag-iyak. Tapos nun ay bigla na lang nawala ang lalaki sa ibabaw ko, kaya naman dali-dali akong bumaba sa lamesa, ngunit dahil sa sakit ng aking sikmura, at panghihina ay napaupo ako sa sahig, habang patuloy sa pag-iyak. Nang magangat ako ng tingin, ay nakita kong nakakubabaw na si Lucas sa lalaki, habang patuloy ito sa pagsuntok sa lalaki. Medyo madilim, kaya hindi ko na napapansin ang itsura nila. Lucas, tawag ko sa kanya, kasabay ng pagdating ni Lester at pag-awat sa kanya. Si Alexa, boss, sabi ni Lester, dahilan upang mapatingin sa akin si Lucas. Baby, bulalas ni Lucas, sabay lapit sa akin. Itinaas niya ang nasira kong damit, at saka ako hinalikan sa noo. Habang patuloy ako sa pag-iyak, naramdaman ko nang kargahin niya ako, kaya naman automatic na pumulupot ang aking mga kamay sa kanya. Siniksik ko ang aking mukha sa kanyang dibdib, habang patuloy ako sa pag-iyak. Napansin kong wala siyang iniwan na anumang salita kay Lester, at naglakad na siya papunta sa hagdanan, hanggang makaayat sa aming silid. Patuloy naman ako sa pag-iyak, dahil hindi ko akalain na mararanasan ko ang ganon, sa loob mismo ng bahay ni Lucas. Walang kahit na sino sa mga tauhan niya ang pumapasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tinagal-tagal ko nang nag-stay dito ay ni minsan, walang tauhan niya ang nakita ko rito. Lagi lang silang nasa labas, tahan na baby,
Sabi ni Lucas nang tuluyan na kaming makapasok sa aming silid, at naupo naman siya sa aming kama. Mabuti na lang dumating ka. Hinawakan niya ako, Dine. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko at napaiyak na lang ako. Ayaw kong isipin na may ibang lalaking humawak sa akin. Humigpit nagpagkakayapos ni Lucas sa akin, at ganun din naman ang ginawa ko. Gusto kong maramdaman na safe na ako, at iyon ay sa mga bisig lang niya ko nasusumpungan. I'm sorry, baby kung natagalan ako. It's all my fault. Kung hindi ako nag-extend sa Manila, ay hindi sana mangyayari ito. Bigla akong kinabahan nang magsalita siya. Para kasing napakakalmado ito. Sa sobrang pagkaseloso nito, ay niayaw niyang may lalaking kakausap sa akin, paano pa kaya ang ginawa ng tauhan na yon ng ama niya. At dito na po nagtatapos, ang 15 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.